Naku, kawawang-kawawa na talaga si Chris Aquino dito sa video na ito. Mantakin mo naman ay panglima na autoimmune disease ito. Itong nakita ng kanyang doktor. Atin pakinggan ang ating chikadura. Aquino sa exclusive interview kay Boy Abunda sa Fast Talk na nagkaroon siya ng ikalimang autoimmune disease. Wow. At sasailalim siya sa panibagong gamutan. Grabe. Grabe. Talagang bugbog na yung katawan ni Chris Aquino diyan. Tagal-tagal na niya na autoimmune disease niya. Ito yung estado ng ating katawan kapag magkaroon tayo ng autoimmune disease. Ibig sabihin yung ating army cells or yung mga itong nagpo-fight ng mga virus sa ating katawan na ating tinatawag army cells ay hindi marunong tumingin kung anong cells ang kalaban nila o hindi. Bagkus ang inaatake nito ay ang sariling cells natin, ang good cells ng ating katawan, instead na yung mga virus or foreign cells na pumasok. Kaya sa sakit na ito ay wala daw ito lunas, kundi pwede lang patagalin or i-retard ang sakit na ito. Ating pakinggan ang ating chikadura sa unang chika. Right now, they're classifying it as an autoimmune mixed connective tissue disease. The next 6 months are crucial. Ano ang mangyayari sa... Ngayon kasabay ng kanyang 53rd birthday kahapon, inilihat. Narito ang ulat ng ating chikadura. Pasok! Showbiz chika tayo ngayon kasabay ng kanyang 53rd birthday kahapon. Inilihat ni Chris Aquino sa exclusive interview kay Boy Abunda sa Fast Talk na nagkaroon siya ng ikalimang autoimmune disease at sasailalim siya sa panibagong gamutan. Grabe. Right now, they're classifying it as an autoimmune mixed connective tissue disease. The next 6 months are crucial. Ano ang mangyayari sa susunod na 6 na buwan? On Monday, papasok ako sa ospital at may susubukan kaming biological na gamot. Kung hindi ito tumalaboy, I stand a very strong chance of having cardiac arrest. Grabe, ang hirap na ng kalagayan ni Miss Chris Aquino. Kung naalala nyo, mayroong show si Chris Aquino at Boy Abunda noon at click na click ang show na yon. Ay naku, sino bang talagang mag-akala na ang mangyari ito kay Miss Chris Aquino sa dami-dami ng tao ay siya pa yung tinamaan itong 5 uri ng immune disease na hindi ito curable. Ito ay pwede lang patagalin, pero pag ang katawan mo ay aayaw na sa gamot, magka-cardiac arrest, ibig sabihin ma-heart attack. Atin na lang ipagdasal tong si Miss Aquino na sana ay gagaling siya. Sana i-try niya rin yung yung mga reflexology, yung meron kasing magaling gumamot ng mga ganyan na pipisilin ka lang. Kasi yung katawan niya ay na-toxic na yan ng mga gamot. Kung ano-ano na lang ang tinurok sa kanya, ay hindi na yan makakaya ng katawan ng mga medisina na yan. Kaya kailangan talaga diyan natural healing na lamang or miracle healing. Atin pakinggan muli si Miss Aquino. Pwedeng in my sleep or kung ano man ang ginagawa ko, pwedeng tumigil na lang yung pagtibok ng puso. When we first arrived here, Paniwala ni Chris na ang sakit niya sa puso ay may kaugnayan sa genetics dahil may heart problem din ang lahi ng kanyang ama. Grabe. Dagdag pa ni Chris, allergic siya sa maraming gamot, antibiotics at steroids. At ito ang dahilan kung bakit mahirap gamutin ang kanyang mga sakit. Sa gitna ng pinagdaraanan niya, nagpasalamat si Chris sa mga patuloy na nagdarasal at umaasang gagaling siya. Ito raw ang pinagkukunan niya ng lakas. Sa kanyang birthday IG post, sinabi ni Chris na gusto niya pang mabuhay. Siyempre naman, sino ba namang hindi gusto mabuhay? Pero advice ko kay Chris, kasi allergy siya sa mga synthetic drugs. Kaya kung sinong makapagsabi kay Chris, ay merong dito sa Bukidnon, magandang at magaling na mag-reflex. Pipisilin lang yung parte ng katawan mo ay mag-function muli yung kung ano man ang nag-malfunction sa katawan. Maniwala o sa hindi, maraming napagaling yun. Sa Bukidnon, i-search nyo lang sa YouTube. Nakalimutan ko yung pangalan. Search nyo lang ang
Itong reflexology sa Bukidnon. Yan. Cesar yata yung pangalan. Cesar yung pangalan ng reflexman doon na gumagamot. Okay, atin muli balikan si Miss Aquino sa kanyang mga kwento. Pribilehiyo rin daw na makapag-celebrate siya ng kanyang kaarawan kasama ang mga anak na sina Josh at Pimby. Nagpasalamat din si Chris sa kaibigang si Tito Boy at sa Kapuso Network para sa interview. Sa mga taong alam na kaibigan ko sila, na pinagdarasal nila at sinasabi nilang kailangan siyang gumaling kasi meron pa kaming hinihintay galing sa kanya. Gusto pa namin siyang mapanood. Ito po ang pangako ko sa inyo. Hindi ko kayo bibiguin dahil sumuko ako. Wala sa pananaw ko sa buhay na pwedeng sumuko. Kailangan lumaban. I refuse to die. Talaga pipilitin ko because ang next my next chapter is to become. Grabe naman yung sinabi ni Miss Chris Aquino dito. Yung balikan nga natin. Pipilitin ko because ang next my next chapter is to become a stage mother. Mga kapuso, Meron siyang sinabi dito na she refused to die. Pananaw ko sa buhay na pwedeng sumuko. Kailangan lumaban. I refuse to die. Talaga pipilitin ko because ang next my next chapter is to become a stage mother. Oh, yan ay parang mga habilin na yan. Stage mother, ibig sabihin yung mga anak niya ay mayroong mga award sa stage at yung mama or mother ay maglalagay ng mga ribbons or medals magsasabit sa liig ng kanyang mga anak. Stage mother, parang mga huling habilin na yan. Miss Chris Aquino, pagdasal natin na gagaling at huwag kalimutan yung sinabi ko na magaling na manggagamot. Pipisilin ka lang doon sa Bukidnon, sana makarating ka doon. Marami ang napagaling na may ganyang mga sakit. Okay, so pray for Miss Chris Aquino para sa ikabubuti niya. Hanggang sa muli, mga ka-art lover, ay magpaalam na. See you.